Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, pasensya na po. Medyo informal yung aking attire po ngayon because wala po ako sa bahay, mga kabida, no? Bigla lang po akong napa-vlog kasi may nakita po akong post po, mga kabida, no? Kung saan po ay result po ito ng isang survey firm, ano? Para ho sa pagka-senador. Nasurpresa lang po ako, mga kabida, dahil ho, sa survey na ito, hindi ho natin makikita yung mga usual na mga pangalan po ng mga kandidato na palagi ho nating makikita, ano, dyan po sa mga kilalang mga survey firms like Pulse Asia, SWS, Tanjiri, at ito hong Okta Research, ano? Okay, plus ito hong WR Numero. Okay? Wala ho dito yung mga usual na mga pangalan, ano, ng mga kandidato na always po nating mababasa at makikita, ano, na pasok po sa Magic 12 po, mga kabida. Eto, ang survey firm na ito ay, ang tawag po sa kanila po is Lath Pulse, ano. I don't know kung tama yung pagkabanggit, ano. Lath, spelling po niya is L-A-T-H-E, ano. Lath Pulse. Okay? Hindi masyadong kilala ito, ano. Medyo hindi familiar para po sa akin itong survey firm na ito. But anyway, naglabas po sila ng survey, mga kabida, no, kung saan po pasok lahat itong mga kandidato ho ng Liberal Party, itong Kakampinks, ano, at mga ilang membro po ng progresibong grupo po, mga kabida, ano po, no? Eto, ang survey po nila ay ginawa po noong March 25 hanggang April 2 po, mga kabida, no? Alright? Eto, ang sinurvey pala nila ay itoong mga estudyante, ano? Mga estudyante po, mga kabida, ng Pablo Borbon. Okay? I don't know kung saan po ito. Itong Pablo Borbon, I think, parang sa Batangas ata ito, mga kabida, no? Okay? Eto po, at last po, mga kabida, nakatikim na po itoong si Franz Castro, itoong si Arlene Brosas, ano, Teddy Casino, na makapasok po sa Magic 12 po, ano, okay, na hindi ho nila natikman sa mga kilalang mga survey firms po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko po yung top 12. Nangunguna po dito, mga kabida, ito hong si Bam Aquino, meron pong 94.1%. Okay? Number 2, Kiko Pangilinan, 92.2%, mga kabida. While number 3 po, ito hong si Heidi Mendoza. Okay? Dati hong commissioner po ng Commission on Audit. Meron po siyang 88.6%. And then number 4, Attorney Luke Espiritu, 77.3%. And then number 5 po, mga kabida, Leody de Guzman, 62.7%. Number 6, ito hong si Danilo Ramos, 60.6%. And number 7 po, si Arlene Brosas, 48.6%. And number 8 po, mga kabida, Teddy Casino, 48.4%. And number 9, ito hong si Ronel Arambolo, 46.7%. At yung number 10 po, mga kabida, ito hong si Attorney Sunny Matula, 46.7%. At number 11, eto, congratulations, ano, Franz Castro po, mga kabida, 40.6%. At ang number 12 po, okay, ito hong si Norman Marquez, nakakuha po ng 26.9%. So, at least natikman po nila ito hong Magic 12, okay? So, congratulations dito ho sa mga kandidatong ito, mga kabida, ano po, no, at least sa talambuhay po nila, at least once in their lifetime po, pumasok po sila, mga kabida, sa Magic 12 para ho sa pagkasenador this coming May, midterm election po, mga kabida, ano po, no? So ito, survey po ito ng Lath Pulse para ho sa mga estudyante dyan po sa Batangas, mga kabida, no? Okay? So, yun yung resulta po, ano? Unusual. Hindi ho usual na makikita po natin sa mga kilalang mga survey firms, ano?
kagaya ng Pulse Asia, SWS, ito hong Okta Research, Tanjire, okay? At kasali na po ito hong WR numero po mga kabida. Ano po? Okay? Pero understandably, possible po ito mga kabida. Ano? Kasi ho, mga estudyante yung kanila hong respondents ho dito. Ano? Alam naman po natin, pag mga estudyante po, most of them mga kabida, yung kanila hong choices po ay hindi ho doon po sa mga traditional politicians, ano? Yung mga nakikita po natin mga kabida na pumapasok po sa Magic 12 sa mga kilalang survey firms, mga traditional politicians 'yon, ano? Mga matagal na po sa politika. Okay? Ito hong mga nandito ho sa survey po ng lay polls, okay? O late polls, mga baguhan po ito, ano? Mga baguhan po ito mga kabida. Ang medyo matagal na sa politika dito is dalawa lang po, ano? Ito hong si Kiko Pangilinan at saka ito hong si Bam Aquino, ano? Okay? Pero sila yung choices po mga kabida ng mga estudyante diyan po sa Batangas, isang school, no? Diyan po sa Batangas po mga kabida. So congratulations sa inyo sa mga pumasok po dito sa Magic 12, lalong-lalo na po kay Franz Castro mga kabida. Sa wakas, pumasok na po siya sa Magic 12. Ito hong si Teddy Casino, Arlene Brosas, okay? Sila yung mga medyo palaging kulelat po sa mga surveys po, ano, ng mga kilalang survey firms. Well, understandably po, ano, pag mga estudyante po mga kabida, iba kasi yung kanila hong voting preferences, ano? Kasi mga idealistic kasi itong mga estudyante, ano? So, ayaw ho nila, mostly of them, ayaw po nila ito hong mga traditional politicians. Okay? Mostly sa kanila po, gusto ho nila yung mga bagong mga salta sa politika. Ano po? Yung hindi ho traditional politicians, hindi ho trapo. Ano? Kasi nga, sabi ko sa inyo, ay mga idealistic po itong mga estudyante. Pero not all ha, hindi ho lahat po na mga estudyante po mga kabida, gusto po nila itong mga ganitong tipong mga kandidato po. Meron po mga estudyante po mga kabida na gusto po nila itong mga traditional politicians, ano? Depende kasi yon sa upbringing at saka sa orientation po sa kanila, ano po. Whether sa bahay po or doon sa school, ano? Okay? Doon kasi mag-matter yung kanilang voting preference mga kabida sa orientation po nila, ano po. Pero generally po, ang mas mabenta pong voting preferences po mga kabida is yung mga usual pong nakikita po natin sa mga surveys, no? Ito hong mga traditional politicians. Although marami hong naiinis po sa kanila kasi unang-una, matagal na po sa politika yan pero parang wala hong mga pagbabago po nang nangyari po sa ating bansa, no? Pero nagtataka din ng iba kung bakit po sila pa rin yung pinipili po, ano, mga kabida. Okay, ito ho mga estudyante, kung pagbabatayan po natin yung kanilang dami po mga kabida, of course, iilan lang po sila, no? Kung ikukumpara po mga kabida sa general voting population po natin, ano? Mas malaki yung general voting population po. Yung mga matatanda, yung mga may edad na, no? Kumpara po dito sa mga estudyante, ano? Okay? So, kaya siguro marami hong nananalong mga kilalang mga politiko because mas malaki yung voting group, ano, ng mga matatanda kaysa dito ko sa mga bata, no? Itong mga estudyante po, mga kabida. Pero at least, okay, karangalan na po yan, ano, ni Franz Castro at saka ni Teddy Casino po, Arlene Brosas, mga kabida, na nakapasok po sa Magic 12. Bihira lang po yan, di ba? Bihira lang po yan. Okay, hindi ho lahat ng mga politiko makapasok po sa Magic 12 po, ano? Kahit na hindi ho kilalang survey firm, mga kabida, ang point lang po dyan is pumasok po sila sa Magic 12. Baka po yung iba po baka po yung iba mga kabida mapasana all, okay, sa kanila na sana all, yung ibang mga kilalang mga survey firms, no, sana pumasok din sila doon po sa kanilang mga survey, mga kabida, no. So abangan na lang po natin in the coming days kasi ho
sigurado po ako na meron pong lalabas pong mga survey pa, no? While palapit na po itong araw po ng ating midterm election po mga kabida, ngayong May 12, 2025. Ayan. So, yun na po, ano? Para po sa inyo, ano ang tingin, pananaw po ninyo dito ho sa lumabas na survey po ng late polls po mga kabida, kung saan po ay unusual po ito. Hindi pumasok dito ho ang mga kilalang mga personalidad, kilalang mga politiko na ulis po nating makikita at pumasok po mga kabida sa Magic 12 po ng mga kilalang survey firms. Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo mga kabida.